At ating mga kausap, spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, gandang umaga po sa inyo. Si Orly Weng, Good morning saksi sa po. tawag. Yes, good morning, Sir Orly po, at saka si Weng Orly and Salvacion. Ma'am Weng. Yes. Okay. Sir Eric, makikibalita lang ko kami. Kumusta po inyong monitoring pagkamatay sa mga pangunahing palipara po sa bansa ngayon pong linggo bago ang Holy Week, Sir Eric? Well, tuloy-tuloy naman po yung aming nakahandang Oplan biyaheng ayos Semana Santa 2025 sa pamumuno po ng ating mahal na kalihim Vince Season na nabigyan na ho ng instructions lahat yung mga 44 airports, commercial airports na pinatatakbo ng CAAP na paghandaan itong pagpasok ng maraming pasahero during the Holy Week. Okay. Naobserbahan niyo na po ba na ang pagdami ng mga pasahero ngayon pa lang, Sir Eric, prior to Holy Week? Yes, so totoo yun. Dahil makikita naman po kasi kung mga bumibili yung pasahero ng ticket, fully book na talaga eh. Ba? Marami na po flights ang fully booked na sa mas marami po ang sa domestic flights na fully booked na, Sir Eric. Well, mas marami po ang domestic. Although marami rin tayong mga Pilipino na umaalis papunta sa ibang bansa para magbakasyon. Okay, samantalahin ko na ito, Sir Eric Weng. May mga pagbabawal na lagi tayong pinapabisa sa ating mga pasahero ng eroplano, mga airline passengers. Meron kasi ako nakita na parang advisory sa pagdadala ng power bank. Tama ho ba yung report na yon, Sir Eric, na ito ay dapat nasa iyong hand carry? Hand carry. Hindi ilalagay sa check-in o yung bagahe mo na ilalagay mo doon sa overhead bin. Kundi sa mismong nasa... Tama ba yun, Sir Eric? Yes, tama po yun. Dahil unang-una, nangyari ito dahil sa yung paghihigpit nangyari dahil sa sunod-sunod na mga pag-usok ng mga power bank sa loob ng aircraft. January, meron tayo yung sa Korea, nasunog yung aeroplano mismo. Nako. February, yung sa Hong Kong, March, dito sa Johor Bahru. So, pinag-igting po ng CAAP at sa coordination na rin sa mga airlines na mahigpit na ipagbawal yung paglalagay ng mga power bank sa hand carry luggage na ipapasok doon sa overhead bin. But pwede naman sila doon, dala nila personally doon sa upuan, sa ilalim ng yung apakan, pwede naman po. Okay, paano kung hindi idedeklara nung pasahero na may dala kong power bank pero siniksik pala doon sa bagahe niya na ilalagay sa overhead bin? Ano yung instruction at protocol na susundin po ng mga stewardess pag ganong pagkakataon? Well, bago pa ho mag-check-in, final check-in, binibigyan sila instruction. At call po ng airline yan kung anong penalty kung sakaling may mag-violate ng rules na pinapatupad nila. May penalty pala. So, sa x-ray pa lang naman, makikita na yun, di ba, Sir Eric? Kung may power Tama bank po. dun sa kanilang luggage? Tama po. Meron na bang paunang resulta po bakit nagkaroon ng ganyang insidente? Ito ba depende ba ito kung anong klase ng power bank ang yung dala-dala? O kung gaano kalakas yung... walang PS mark, o gaano kalaki yung wattage nun. May ganun na ho ba mga paunang impormasyon, Sir Eric? Well, so pa sa Pilipinas po naman, wala pang nangyayaring ganyan. Although, yun nga, pinag-iingat natin yung mga kababayan na kung pwede, bumili sila yung rehistrado at yung maayos na brand ng power bank. Dahil talagang napakadelikado niyan pag nagkaroon ng usok doon sa loob ng aeroplano while on flight. So sa ngayon wala tayong specific na klase o kaya naman na yung sinasabi ni Orly na wattage o capacity na isang power bank na sinusunod, Sir Eric. Any power bank, anong klase man yan, gaano man kalakas yan, bawal ilagay sa bagahe na i-check-in o ilalagay sa overhead bin. Kailangan nasa shoulder bag na dala-dala mo while in transit. Tama po. But actually, meron ho tayong procedure dyan. Yung 100 milliwatt hours, dapat, yun lang po pwede ipasok sa loob ng aircraft. Yung more than that, kailangan i-check mo muna sa airlines kung papayag sila o hindi. At pag sinabing hindi, iwan yun sa airport. Hindi pwedeng ipagpilitan yun ng pasahero. Tama po. Dahil makikita naman sa x-ray.
Meron kasi akong kilalang ano eh. Matibay yung power bank, ilan taon niya ginagamit. Kaya Heavy lang walang tatak o na-erase na yung tatak, hindi talaga pinadala sa kanya. So, Mahal pa naman ang power bank, Sir Eric. Oo nga. Anyway, bukod niya sa power bank, Sir Eric, kumusta naman pong ang katiyakan na walang magiging aberya, lalo talo din sa ating mga inaasahan na maaari magkaroon ng delay dahil mga airplane situation ng mga airline company, Sir Eric? Well, nakanda naman po yung mga partner airlines natin. Ang masasabi lang po namin sa mga traveling public, kung po pwede na maaga silang pumunta ng airport at least 3 hours before their flight. At check nila sa airlines kung ano yung status ng kanilang flight. Baka minsan nade-delay o nakakancel. At least alam na nila. Tapos yung mga prohibited items, yun nga, nabanggit niyo yung power bank. Talagang dapat sila dyan, aware sila. Dahil unang-una kahit na itago mo yan, makikita ron sa final x-ray, ganun din ang mangyayari. Tapos yung pong no bomb jokes, importante po yan. Naman, oo. Marami tayong mga kaibigan na talagang mahilig magbiro. Pero may penalty po yan. May kaso yun, di ba, Sir Eric? Tama po. Okay, ito liwanagin ko lang ito. Kasi 'di ba pag nag-check-in ka, bawal ang may dala kang bottled water. Ulit-ulitin lang natin to, Sir Eric, kasi para maiwasan na maging cause ng iringan sa loob ng paliparan sa pasahero at crew. Pero may pinapayagan po magdala ng mga thermal mug or tumblers. Tapos pagdating mo sa loob, pwede kang maglagay ng tubig at isa kayo sa eroplano. Tama po, may mga airport facilities po tayong nagbibigay ng ganyan serbisyo. Kung pwede naman po magdala yung ating mga pasahero ng empty bottle. Hindi naman kinukumpis kayo, wag lang yung may liquid talaga. Upon check-in? Yes, tama po. Dahil sa loob ng pre-departure, may nagpo-provide ng mga free drinking water para at least sa mga pasahero makatipid din naman. Pasensya na po sa kulit, pero bakit? Anong rational nga nun? Kung pinapayagan ka upon check-in, sa loob, pwede kang kumuha na ng tubig, pero upon check-in, bawal na may dala kang may laman na tubig. Kasi po, sanitize na yung nandun sa loob ng check-in counter. Yung dala-dala hindi natin malaman kung anong content yan . Okay, kahit yun sa loob pa kasi sealed siguradong tubig. Yun, Okay. yung dala mo. Sige. Hindi tsaka Baka tubig. alak. Ito, uli na lang, Sir Eric. Alam natin, trending ito na nakaraang araw. Mukhang, sa ibang bansa kasi, sa ibang paliparan, alam natin na may ginagawang random checking ng mga pasahero. Lalo na kung medyo ang tingin sa'yo ng isang custom officer, teka muna, parang familiar to. Nung nakaraang linggo kasi parang may mga nangangamba, natatakot at mukhang hindi maganda ang pakiwari, ang pakilasa dyan sa mga random checking na ginagawa sa mga airport. Paano ba ito dapat itrato ng mga pasahero, Sir Eric? Well, yung profiling hindi naman naalis yan, especially sa Bureau of Immigration at mga custom officers natin. But kung wala naman po kayo tinatago, walang dapat pag-alala. Kasi naninervyos, na kinakabahan. Sabi niyo nga, Sir Eric, wala naman kayo dapat yung pangamba, bakit parang issue at ginagawan uli ng parang parang malalaglag bala na scam. Pag sila nira-random check sa mga airport. Well, yun na nga po. Kaya pinagbabawalan natin, pina-advise natin mga pasero na iwasan yung mga bawal na bagay para at least hindi na sila magkaroon ng problema. Okay, sige po. Sir Eric, maraming Sir, salamat thank po. you. Good Thank you po. morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Eric Apolonio po, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So,